Magandang hapon po mga kapatid. Ito po muli si Brother Paul Dito Jose, pastor ng Jesus Christ Baptist Church, and this is our time in the Word of God. Tayo po ay patuloy na nagpupuri, nagpapasalamat sa Diyos sa biyaya niya na patuloy na pinagkakalob sa atin sa kabila ho na merong pandemic, and again ay ang amin hong lugar sa Bulacan ay under MECQ ulit, ay nahandun pa rin ang biyaya, sustento, gabay, pag-iingat ng Panginoon at maging sa mga kapatiran po dito sa JCBC or Jesus Christ Baptist Church. And so far ay wala pa ho kaming kapatiran na nagkaroon ng COVID-19. And ho tayong kapatiran, tayong anak ng kapatiran na operahan, meron tayong kapatirang mag-undergo ng cesarean operation, hindi ho sa Sabado kundi na usod sa Monday ang CS na Sister Rain Sausa. So pag-pray ho natin siya. And again, meron tayong ilang mga kapatid na nakikipaglaban sa cancer, may dystonia, at we are praying for them, we love them. Nevertheless, sa biyaya ng Diyos ay wala pa rin ho tayong kapatiran na may COVID-19. So we praise God for that. I myself went through 15 days of quarantine at salamat sa Diyos nung nagpa-swab test ay negative dahil meron pabalik-balik ho na lagnat. So again, I'm just saying all of that na purihin natin ang Panginoon, pasalamatan natin ang Diyos. Madalas maaari tayong mahulog sa puro reklamo. Ito na naman, quarantine na naman, reklamo. We'll take time to pause and to think of the blessings at nawa ay tayo ay masumpungan ng Diyos na patuloy na nagpapasalamat at nagpupuri po sa Kanya. At nawa tayo ho bilang mga Kristiyano ay patuloy na nagpapagamit sa Panginoon ano man ang ating mga kalagayan, saan man tayo tinawag ng Diyos, tayo man ay nasa mga bahay-bahay, ay let's do all for the glory of God. Ilang mga announcements po muna bago tayo dumako sa atin pong pinaka-devotion ngayong hapon pong ito o ngayong gabing ito. Una ho ay ang ating lugar nga ay MECQ at hindi na 10 kung hindi 5 na lang sangayon ho sa mga natanggap ko, nabasa ko ng mga patakaran ng ating hong munisipyo ay 5 na lang under MECQ ang allowed to gather, and a public gathering including religious gathering only 5 people. So pag-pray ho natin at nawa ay sa atin hong devotion makikita ho natin nawa ay there should be that desire for us to be really to be able to come together because it is essential. Kailangan natin ito sa buhay pananampalataya. Pray ho natin Sister Rain, kagaya na sabi ho, sa hindi na-postpone ng kanyang CS, hindi na sa Sabado, kung hindi sa Lunes. Pray ho natin na maging maayos ang lahat. Kailangan niya ho ng ating suporta, ng ating panalangin. I would like to encourage the ladies to reach out to her, communicate with her, lalo na yung mga nanay. Alam niyo ho yung stress and nervousness and excitement ng first time na mga anak. So reach out to her at nawa tayo ho ay maging blessed. Also, pagprayan si Brother Dave, nung last Saturday naka-fellowship po natin siya through online sa online men's fellowship, at nandun yung kanyang prayer request talaga na yung pananakit ng kanyang leeg. So pag-pray ho natin, comfort mula sa Panginoon, strength, and again hindi imposible sa Diyos ang healing, even a miraculous healing kung kalooban ng Panginoon, or yung pagka-import ng gamot na kailangan ho ng ating kapatid. Sister Jinjin, salamat sa Panginoon na huli kong basa sa isa sa mga post niya ay bumalik na ang kanyang gana sa pagkain. So pag-pray ho natin si Sister Jinjin, patuloy silang ingatan ang kanyang mga anak, ay patuloy ho na panatilihing malusog ng Panginoon at provision sa mga pangangailangan, and also for that oral chemo na kailangan ho ng ating kapatid. If we can be a channel of blessing for her and her family, I would like to encourage you to be so. And also, ang ating home church ay under renovation and strengthening. Pray ho natin ang mabilis at safe na pagka-accomplished, pagkatapos ng proyektong ito. At bakbak talaga yung mga umattend sa church yung Sunday, kita
na bakbak ang sahig at maging ang ating pulpit area almost unrecognizable. Nevertheless, ay pag-pray ho natin, nawa, pag magkaroon tayo ng time na magsama-sama, we will be pleasantly surprised sa magiging itsura ng ating bahay-sambahan at sama-sama nating sasambahin, pupurihin, sasalamatan ng Panginoon sa mga ito. And again, if you want to be a part, ay please do send a message to me at pag-usapan natin kung paano ho at pwede rin financially or whatnot. At kung meron kayo naiisip ho ng mga bagay na ikakaganda pa sa ating bahay-sambahan, ay please let me know those ideas. Okay, so yun ho ang ilang sa ating mga announcements. Di ba na lang kung meron ho akong nakakalimutan. Kung meron may mga prayer requests, do send a message or post ho sa ating FB group or page. Ma-appreciate ho natin yan. At kung sakali ho na blessing sa inyo ang ating mga pag-aaral na kagaya nito sa ating Time in the Word, if you could host a watch party or share it to your wall or Facebook feed, upang ang inyong mga kaibigan, kamag-anakan ay magkaroon ng opportunity na makapanood ho at makapakinig ng mga pag-aaral ng salita ng Panginoon. Okay, tayo ho ay dadako sa ating devotion ngayong hapon pong ito. Pero bago ho yun, ay basahin muna ho natin yung talata, and particularly sa mga kalalakihan na nakasama ng Men's Fellowship ay magiging medyo pamilyar ang ating devotion, and ito hong bagay na ito ay kumbaga nasa front burner, ika nga, ng aking kaisipan. Matagal itong laman, pinag-iisipan, pinagbubulay-bulayan, at I believe na naging blessing ho ito sa Men's Fellowship. And I want even the ladies who are watching now, or mga kaibigan natin na tumutunghay sa atin home Time in the Word, ay mapagpala at mapag-isipan, makita ang sinasabi ng salita ng Diyos patungkol ho sa pagtitipon ng mga mananampalataya. And that is yun ho yung ating bibigyang pansin. So if you have your Bibles with you, and I hope you're ready, buksan po natin sa Hebrews chapter 10. Hebrews chapter 10, at babasahin natin for the sake of context. Simulan ho natin sa verse 19. Hebrews chapter 10 verse 19, and we will read unto verse 31. Medyo mahaba-haba, pero gusto ko makita natin yung kabuuan na nung context nung bibigyan nating pansin ng mga talata. So Hebrews 10 verse 19, nakita niyo na po, babasahin ko, pakisunod niyo sa inyong mga Biblia. Ito po ang salita ng Panginoon. Having therefore, brethren, boldness to enter into the holiest by the blood of Jesus, by a new and living way, which he hath consecrated for us through the veil, that is to say, his flesh. And having a high priest over the house of God, let us draw near with a true heart in full assurance of faith, having our hearts sprinkled from an evil conscience and our bodies washed with pure water. Let us hold fast the profession of our faith without wavering, for he is faithful that promised. And let us consider one another to provoke unto love and to good works, not forsaking the assembling of ourselves together, as the manner of some is, but exhorting one another, and so much the more as ye see the day approaching. For if we sin willfully, after that we have received the knowledge of the truth, there remains more sacrifice for sin, but a certain fearful looking for of judgment and fiery indignation, which shall devour the adversaries. He that despised Moses' law died without mercy under 2 or 3 witnesses. Of how much sorer punishment, suppose ye, shall he be thought worthy, who hath trodden under foot the Son of God, and hath counted the blood of the covenant wherewith he was sanctified an unholy thing, and hath done despite unto the Spirit of grace? For we know him that hath said, Vengeance belongeth unto me, saith the Lord. And again, the Lord shall judge his people. Verse number 31. It is a fearful thing
to fall into the hands of the living God. Pagpalain po ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang mga salita. Tayo po ay sandaling manalangin. Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, muli sa iyo kami ay lumalapit, humihingi ng iyong liwanag upang aming makita ang mga dakilang bagay, katotohanan sa iyong salita. At ang katotohanan mo magpapalaya sa amin. Ang katotohanan mo magpapabanal sa amin. Panginoon, tulungan mo kami sa abnormal na kalagayan na ito, na merong pandemya, na hindi kami upang sumamba at mag-fellowship. Lord, tulungan mo kami. Kung meron man po, O Diyos, na natutukso o nalalagay na sa kalagayan na ito na ang kanilang bagong normal, na nagiging okay na ang hindi makasama sa pagtitipon. Ama, mahabag ka po. Mahabag ka po. Tawagin mo siya sa pagsisisi. At tunay nawang makita ang kanyang spiritual na kalagayan. Panginoon, tulungan mo kami. Sa daling ito ng aming pagbubulay-bulay ng iyong salita, ikaw po nawa ang mangusap. Ikaw po ang humamon. Ikaw po ang magbago. Tulungan mo po ako bilang tagapagturo. Lahat ng ito ay mauwi sa kapurihan ng iyong dakilang pangalan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Well, dun ho sa ating binasa, ang pinakamagiging focus ho natin are yung two familiar verses. And I think, alam niyo na ho yun, verses 24 hanggang 25. Read it again. And let us consider one another to provoke unto love and to good works, not forsaking the assembling of ourselves together, as the manner of some is, exhorting one another, and so much the more as you see the day approaching. Kagaya nung sinabi ko ho kanina mga kapatid, under MECQ ho tayo dito sa Bulacan. Maybe yung ibang nakikinig ho ngayon ay hindi kayo kasama doon sa MECQ. Maaring yung iba ay nakakapagtipon na ng malaya, and meron akong banal na pagkainggit sa inyo na ganun ang kalagayan. Nevertheless, under MECQ, ang probisyon ng ating gobyerno, ang patakaran na kanilang inilatag, ay ang pagtitipon pampubliko ay limitado sa 5. Kasama na dyan ang relihiyosong pagtitipon. That means, pag nag-gather sa worship, ay hanggang 5 katao lamang ang maaaring magsama-sama. Pag hindi lamang ho yun ang apektado, mga businesses, marami ang sarado ulit, mga public transportation, mga jeep, nakakatakbo pa lang, ngayon ay paparada ulit. Ang mga negosyo nakakabukas pa lang, kagaya ng mga gym, spa, and so on, ay sarado ulit. Again, yan ho ay talagang napakalaking dagok sa ekonomiya, dagok sa pinansyal ng marami. At muli, kagaya sinabi ko, pagdating sa public gathering and religious gathering, limitado sa 5. Gaano man kalaki ang bahay-sambahan, gaano man kaganda ang air circulation, gaano man katindi ang pinapatupad na social distancing, mask, sanitizing, hand washing, limitahan sa 5. Pero mga kapatid, nais ko lang hiramin ang isang larawan na madalas nating nakikita, na pag kinunan ng kamera ang palengke, hindi ito limitado sa 5. Kapag kinunan ng kamera ang ospital, hindi 5 nurses lang, hindi 5 doktor lang, at hindi 5 pasyente lang. Now, alam ko ho, maaaring sinasabi, syempre brother po, that is essential. That is essential. And that is my point. Yun ay nakikita nila bilang essential. Pero gusto ko hong makita natin bilang mga Kristiyano, mga kapatid, pagdating sa spiritual, pagdating sa buhay Kristiyano, ang pagtitipon ay hindi optional. It is essential. Kailangan ng Kristiyano. Kailangan natin. Hindi lang ho ito dahil
nasanay lang tayo na every Sunday pumupunta sa church at namimiss natin yung nakasanayan. Well, ngayong araw ho na ito ay sinipag ang aking misis at medyo na bago ang ilang mga stante sa bahay. Yung nakasanayan kong lagayan ng kape, ng gatas, ng Milo, ng mga tinitimpla ay nawala doon. At para bang weird na, aabot ako, pero wala doon, nandito na pala sa bandang baba, sa kabilang direksyon. Nasanay lang, tapos, ay wala na doon. I'm not speaking about that, na nasanay lang tayo na every Sunday nagkikita. Nasanay lang tayo every Sunday pumupunta sa church, gumigising ng maaga, nagbibihis, naghahanda, nakasanayan. But what I'm saying and what we will look at scripture today, at tinignan namin to nung men's fellowship. Gusto kong maging hamon sa bawat isa at maging panalangin ng bawat isa ang bagay ho na ito. At this may also reveal some spiritual dangers na kinalalagyan ng iba. Lalo na kung ang tingin mo sa pagtitipon ay hindi essential, hindi kailangan. Baka mamaya pati yung online live streaming ay sa'yo ay istorbo na. Baka ito ay binabaliwala mo na. Ito ay nagpapakita ng problemang espiritual. So muli, ang punto lang ho ay ito. Esensyal ang pagtitipon ng mga Kristiyano. Gusto ko hong ito ay ating tignan, pag-aralan, pag-isipan, pagbulay-bulayan na ang katotohanan ng pagtitipon ng mga mananampalataya sa iglesia kinakailangan o yung word na essential. Pero dahil ho ang realidad dahil kasi ang realidad sa Kristiyano hindi lang physical. And sad to say, yun lang ang tinitingnan. Dalawa ang tinitingnan ng ating gobyerno, economy and physical health. They do not care about spiritual health. Para sa kanila, hindi. Non-essential ang spiritual na kalagayan. Pero nawa, maalala ho natin ang sinabi ng ating Panginoong Hesukristo, man shall not live by bread alone, but by every word that proceedeth out of the mouth of God. Well, yes, maaaring merong nagsasabi na sa inyong kaisipan, well, Brother Paul, personally, I can read my Bible, I can study my Bible, I can meditate the Word of God, I can worship God alone, or maybe with my family. Yes, and we should be. Pero kagaya ng ating titingnan sa salita at nabasa sa salita ng Panginoon, the gathering together is essential. 3 punto ho ang ating pinakabibigyang pansin para meron tayong working in progress na sa atin hong pag-aaral. Una, the command for fellowship. Pangalawa, the means of fellowship. And then pangatlo, the danger of neglecting the fellowship. The command, the means, and the danger of neglecting the fellowship of believers. So, unahin natin yung the command. Ang sabi ho sa verse number 24, by the way, ang context ho nito ang punto ng book of Hebrews is Christ is greater. Christ is greater than Moses. Christ is greater than the temple. Christ is greater than the temple sacrifices. Actually, pag binasa nyo mula sa simula ang Hebrews chapter 10, ikinumpara ang ginawang pag-aalay ni Jesus sa mga inaalay na hayop ng lumang tipan na ang dugo ay hindi makapag-aalis ng kasalanan. Pero si Jesus, minsan, magpakailanman ang kanyang ginawang paghahain at ito'y sapat para mag-alis ng kasalanan. At dahil si Jesus ay mas dakila kumpara sa Levitical priesthood nila Aaron, mas higit pa ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya ho, sabi sa verse 19, having therefore, brethren, boldness to enter into the holiest. Wow! Wala yun sa lumang tipan. Sa lumang tipan, you cannot enter the holiest if you are not the high priest. And once a year lang pumapasok. Pero tayong mga Kristiyano, we have an access to God. We can approach the throne of grace. We can boldly enter into the holiest. How?
sa ating sariling kabanalan. No. Ang sabi ho dito, by the blood of Jesus. By a new and living way which He had consecrated for us. How did Christ consecrated? How did Christ acquire this way for us? Through the veil, that is to say, His flesh. And it points to His crucifixion. Yung kanyang pagkamatay sa krus at muling pagkabuhay, this secured this new and living way, our access to God, our relationship with God, in short, our salvation. So we are saved through Christ. That is the point. We are saved. And because we are saved through Christ, we have access to God through Christ. Ito ngayon yung tatlong hamon ng writer ng Hebrews. Tatlong let us. Verse number 22. Una, let us draw near with a true heart in full assurance of faith. We can draw near to God in our communion, in our quiet time, in our devotion, in our prayer. We can draw near to God with full assurance because through Christ. And then sa verse number 23, let us hold fast the profession of our faith. Wag nating bibitiwan ang pananampalataya nating ito. At actually, yun yung isa sa mga konteksto ng Book of Hebrews, may mga bumabalik. Bumabalik sila doon sa Old Testament offering. Bumabalik sila doon sa mga paghahain, doon sa mga ginagawa nila nung nakasanayan nila, yung mga nasa lumang tipan. Pero ang punto ng writer, hindi na kailangan bumalik dyan. We have a new and living way in Christ and He is greater. Nevertheless, ang sabi ang hamon ng writer ng Hebrews, let us hold fast the profession. Even in persecution, hold fast. Huwag kang bibitiw. And then sa verse 24, at dito papasok yung ating pinaka-devotion. Let us consider one another. So the command for fellowship. That word consider, ang ibig sabihin is to pay attention. To be aware of. To give your focus. Ang sabi ng salita is, let us, so dahil tayo'y ligtas, dahil kay Kristo, let us draw near, let us hold fast, and let us consider one another. Let us give attention to one another. At ano daw ang kailangan natin gawin? To provoke unto love and to good works. At kagaya ho nung sinasabi ko ho mga kapatid, bakit essential ang gathering together ng mga mananampalataya? Because we cannot provoke one another unto good works. We cannot consider one another if we are not together. Now, maaaring meron ho sa inyo nagsabi, Brother Paul, pwede nating i-text. Pwede nating i-PM, pwede nating i-tweet, pwede tayong mag-online fellowship. But can you consider for a moment itong mga original reader ng Book of Hebrews? Nung panahon na yon ng mga apostol, first century Christians, they don't have that blessing of technology. The best technology they have ay sulat at ipadadala at magta-travel by land ang sulat or by sea at maganda kung makarating, mahirap kung hindi. So, ang mga mananampalataya, they have no other choice but to come together, to consider one another. And ang punto ko dito mga kapatid, ang blessing ng technology does not cancel out the reality and the clarity of God's command that we should gather together to provoke one another, to consider one another. I-draw natin yung line. Sabi nga ako ng isang mangangaral, drawing line on online.
iguhitan natin kung hanggang saan lang ito. Hindi kayang palitan ng online fellowship, ng online worship, ng online preaching. Hindi kayang palitan ng time in the Word online. Yes, may mga advantage ang mga ito, pero hindi nito kayang palitan yung gathering together ng mga mananampalataya to provoke one another, to consider one another. So let us consider one another. Ang isa sa mga clear points ho na ito, Christianity, biblical Christianity is not a lone rangerism. If I may use that word. Ano yung lone ranger? Nag-iisa lang siya, wala siyang kasama, wala siyang sidekick. Siya lang mag-isang lumalaban. Well, that's not the biblical picture of the Christian life. Ang biblical picture ng Christian life, yes, lumalaban, pero merong mga kasama. At again, ang karamihan ng bagong tipan ay sinulat sa mga iglesia. At ang assumption is, the believers will be in the church and the Word of God will be read in the church para sa benefit ng mga mananampalataya. So muli, ang picture ng Christian life is involved, nahandoon sa loob, gumagalaw, kasama, nakikisama sa mga mananampalataya. Wag ho tayong bumigay, wag tayong magpatangay dito sa current rugged individualism na nagsasweft sa atin. Maging sa mga Christianity, it's just Jesus and me. It's just Jesus and me and my Bible. I don't need others. Well, that is unbiblical. We need one another. Sa dami ng command sa Bible ng one another, love one another, forgive one another, encourage one another, help one another, bear ye one another's burdens, consider one another, provoke one another. You cannot do that being alone. So muli ho, I hope we are convinced kailangan ng Kristiyano ang pagtitipon-tipon ng mga mananampalataya. Let us consider one another. Why? To provoke unto love and to good works. And I hope ito hong pandemic na ito ay, alam niyo ho yun, alisin itong, sabi ko nga ho nung men's fellowship, pag nagtitipon-tipon tayo, anong pinag-uusapan natin? Yung palabas yung finals ng PBA, yung teleserye na natapos na, yung damit na nabili mo sa Divisoria, magkano yung bag mo. Mga kapatid, nawa makita natin na, I'm not saying that it's sinful, pero when we come together, we should consider one another, give attention to one another, to provoke one another. Ibig sabihin ng provoke, gatungan, ipagtulakan, to what? To love and to good works. Just for a tawag dito, pagsisiyasat ng sarili. Noong January, February, December, January, February, nakakapagtipon pa tayo. Are we doing this? Were we doing this? Were we provoking? Am I instrumental? Ako ba'y nagiging instrumento ng Panginoon kapag ako ay nasa church? Nagiging instrumento ba ako ng Panginoon para ang iba ay itulak sa paggawa ng mabuti? Or nahadon lang ako sa sarili kong mundo, gagawin ko yung gusto ko, wala akong pakialam sa iba, nandun lang ako sa upuan ko, maglalaro ako sa cellphone ko, magmimerienda ako mag-isa, hindi ko kakamustahin yung iba, wala ako ibang kakausapin, aaten lang ako, uuwi ako. Hindi iyon ang larawan na pinipinta. When we come together, let us consider one another. Give attention to others. And with the goal of what? Provoking one another to love and to good works. And again, I'm trying to do that right now. I'm trying to provoke us to love and to good works. Pero hindi pa rin sasapat. Iba ang mga mananampalataya ay sama-sama at tayo ho ay nakakapag merong personal fellowship sa isa't isa.
Ang sabi pa ho ng salita ng Panginoon, Galatians 6:1, Brethren, if a man be overtaken in a fault, ye which are spiritual, restore such an one in the spirit of meekness, considering thyself, lest thou also be tempted. Bear ye one another's burdens, and so fulfill the law of Christ. That bearing one another's burdens, yung pagpasan ng kabigatan. Yes, pwede mong tawagan. Pwede pang i-video call. Let me just compare this, mga kapatid. Halimbawa, ang LDR, long distance relationship. Merong video call, merong text, merong PM, merong email, kahit araw-araw pa. Pero iba yung magkasama. Ganun din ho sa atin bilang mga mananampalataya. But I fear, at nawa makita natin itong mga nakaraan ngang buwan na we were able to come together. Baka maraming time ang nasasayang. Baka maraming time na iyatin nagagawa talaga ito. We're not able to provoke one another to love. Baka nagiging chismis hub pa ang church. Again, hindi ko sinasabing masamang magkwentuhan, but let us have that mindset that I will be an instrument of God to provoke my brethren. Ako'y magiging kagamitan ng Diyos para gatungan, itulak ang mga kapatiran to do good works, to love more, to love God more, to love others more when we come together. That's why it is essential. It is essential. Kailangan natin. So Christianity is not a self-centered religion. It is not focused on self. It is actually focused on others. And ito yung manifestation ng ating brotherly love. Again, this is a description of a true believer. Ang sabi ni John, kung hindi mo mahal ang iyong kapatid, ikaw ay nasa dilim pa rin. You abide in death, nasa kamatayan pa rin. So when we come together as a church, yes, our primary objective is to worship God, but God also commands us to pay attention to others, yes, even their physical need, much more their spiritual needs. So pag tayo nagtitipon-tipon pag araw ng linggo o pag prayer meeting, yes, particularly Lord's Day, araw ng linggo. By the way, ang Sunday is not Family Sunday, it's the Lord's Day. Pag nagtipon-tipon tayo pag araw ng linggo, ang primary natin is to come together to worship God. But dahil dun sa sub-goal natin, main goal, worship God, sub-goal, to provoke one, to consider one another, to provoke one another to love and to good works. Nawa ay kumbinsido tayo doon at pagsumikapan natin yun. Well, this is part of true fellowship. Because of our union and communion with Christ, we have union and communion with other believers also. Dahil tayo ay nanampalataya kay Kristo, meron tayong relasyon ngayon sa lahat ng sumasampalataya kay Kristo, and we are able to exercise those commands of God to love, to provoke, to help, to bear in the context of a gathered local church. Now, I'm not saying na hindi natin gagawin yun habang hindi tayo nagtitipon-tipon. What I am saying, we can do it more effectively. And according to us, God ordained it. We will be able to do it sangayon sa itinalaga ng Panginoon if we are gathered together. So the command for fellowship. So challenge ko lang ho ang bawat isa. Nawa tayo ho ay mas desirous ngayon. Gusto natin. Nagsusumidihi ang damdamin. Gusto ko nang umattend sa church, hindi lang dahil nasanay ako, kung hindi una para sama-sama at makasama ko ang lahat ng mananampalataya ni Kristo na sa aming lokal na iglesia at sambahin, purihin ang Panginoon at alalahanin ang siyang namatay, nilibing at muling nabuhay para sa akin. At bigyang pansin ng mga kapatiran at ipagtulakan ang bawat isa sa pagmamahal at paggawa ng mabuti. I hope na pag dumating na yung time na we can gather together, or pag
pag medyo lumuwag-luwag nakarating na ulit tayo sa MGCQ, Modified General Community Quarantine, 50%. I hope ang ating mga kapatiran is eager sa pagdalo. Gusto natin. O hindi lang gusto, kailangan natin. And then pangalawa, the means of fellowship. Verse 25, ano po ang sabi? Not forsaking what? The assembling of ourselves together. Mga kapatid, this is God's Word. Ito ang ibinigay ng Diyos, ito ang dinisenyo ng Diyos sa buhay Kristiyano, that believers would gather together. Hindi ito idea ng Baptist na pastor, magtipon-tipon kaya tayo. No. Ito ay malinaw, ginagawa ng mga unang Kristiyano, inutos ng Panginoon at sinagundahan ng writer ng Hebrews na huwag nating pababayaan, huwag nating iiwan. So the means of fellowship, God-ordained means of fellowship is not online fellowship, it is gathering together. That's my point. We stay in the scripture. I'm not saying na, again, I praise God na meron tayong online. Ginagawa ho natin yan because of our present distress. And let me again borrow yung sinabi ni Pablo sa 1 Corinthians chapter 7, na sinabihan niya yung mga Kristiyano na baka mas magandang kung ikaw ay may asawa, mas magandang huwag mong hiwalayan. Kung ikaw ay walang asawa, magandang huwag ka mag-asawa. Sinasabi ba ni Pablo magandang huwag mag-asawa? No. Pag binasa niyo yung konteksto noong talata na yun, because of the present distress, merong kasalukuyang kalagayan, kaya yun yung payo ni Pablo. Pero ang disenyo ng Panginoon ay mag-asawa. Kung yun ang kalooban nila, kung tinawag ka sa singleness, pero ang normal at kalooban ng Panginoon ay ang pag-aasawa. Nevertheless, ang punto ho dito ay sa ating present pandemic crisis distress, maaaring hindi ganun kaganda na mag-gather together. Pero again, recognize that God's ordained will is for believers to come together, not forsaking the assembling of ourselves together. That's why, mga kapatid, I am convinced that for a believer, the local church is not optional. Para sa isang mananampalataya, ang pagkakaroon ng isang lokal na iglesia kung saan siya ay bahagi at committed at doon niya gagamitin yung mga kaloob ng Diyos sa kanya, edifying. I'm not saying na hindi tayo pwedeng umattend sa ibang church. Nevertheless, nahandoon yung committed tayo sa body of believers na ito, na kung saan maglilingkuran tayo sa isa't isa. And kung ikaw ay patalon-talon sa iba't ibang, magiging mahirap gawin yun. Nevertheless, at imagine nyo ho yung buhay ng mga naunang mananampalataya. Halimbawa, yung mga Kristiyano sa Church of Ephesus, saan sila magpapatalon-talon? Church at Corinth, na maraming problema, saan magpapatalon-talon? Walang ibang church, dun sila. At kung sa kalooban ng Diyos, ikaw ay inilagay sa JCBC, liban na lang kung sa providensya ng Diyos ay daling ka sa ibang lugar, you must seek to be involved in a local church kung saan you will minister, you will consider one another and provoke one another in that local assembly. Pero ang mahirap, ang punto, a true follower of Christ is serious about the gathered church. Yun yung gusto kong pag-isipan natin at matanim sa atin. Ang isang totoong tagasunod ni Kristo and follows, ang totoong Kristiyano ay seryoso sa nagtitipong iglesia. Seryoso. Let me just again challenge ito sa atin hong mga nanonood o nakikinig. Are we serious? Are we serious patungkol sa gathered church? Hindi lang ito dahil nasanay tayo na parang, alam niyo ho yun, dati nakakarinig ako ng mga testimony ng mga Kristiyano, mga Brother Paul, nung hindi ako naka-attend, kulang yung linggo ko. Pero nung nagkasunod ng hindi pag-attend, normal na ba? New normal. Parang abnormal pa yung mag-church.
At pag nagkasunod-sunod na hindi umattend, pag kinisita mo ang sasabihin, nahihiya kasi ako, Brother Paul. Ayun na. At yun yung warning actually nitong verse 25. Ang sabi niya, not forsaking the assembling of ourselves together as the manner of some is. That word manner, it is their culture. It has become their norm. Or dun sa talamak at palasak ng salita ngayon, new normal. Ang normal sa Kristiyano ay not forsaking the assembling of ourselves together. But there are some na pinabayaan ito and this has become their new normal, not coming together. And I fear, mga kapatid, I fear that this present pandemic will reveal, ipakikita ng pandemic na ito yung mga taong wala, tradisyon lang, nakasanayan lang mag-church. Pero nung nasanay ng walang church, wala rin. Wala nang church. Wala sa kanila. At sabi ko nga ho, minsan, nakamamaya, pati yung online live streaming ay istorbo na. Istorbo na. Busy ako sa maraming bagay, busy ako sa mundo, busy ako sa mga gawain ko sa mundo, wala na akong panahon at I'm sad. Ako'y natatakot. Ako'y natatakot maging sa mga young people ng ating church. How many? Yes, alam ko ho, yung iba, ang hirap ng data, ang hirap mag-online. Pero, pwede ba akong maging honest, mga kapatid? Minsan, nadudurog ang puso ko kapag alam ko, nakakakita ako na masipag silang mag-post patungkol sa mga bagay-bagay sa mundo, pero pagdating sa fellowship, online fellowship na nga lang ng mga Kristiyano, walang panahon. Nakakatakot. Nakakatakot na baka it has become the manner. It has become the new normal. The means of fellowship, primary, God-ordained means of fellowship, is gathering together. It is essential. Kailangan po natin ito. Ano pa po ang sabi sa verse 25? Not forsaking the assembling of ourselves together as the manner of some is, but exhorting one another. Pinapaalalahanan sa isa't isa. Nag-i-encourage sa isa't isa. That word exhorting, we come at the side of one another and we try to push them forward. Ini-encourage natin. And sabi ho dyan, and so much the more as ye see the day approaching. Mga kapatid, nung Sunday nangaral tayo, we must submit to the government because God commanded us to do so. And we are and we will do that. Pero ang gusto ko ho sanang makita natin ay hindi lang natin makita yung virus. Kaya tayo takot magsama-sama. Kaya tayo takot lumabas. Nakikita natin yung virus. Nakikita natin yung numero. Libo-libo na araw-araw ang positive. And we fear that. We should. Pero ang sabi ho dito, meron pa tayo isang dapat tinitignan. As ye see the day approaching. Let me ask, mga kapatid, do we see the day approaching? Kanina ho, may kausap akong isang kapatid sa Panginoon. Meron kami ibang bagay na pinag-uusapan patungkol dito sa church, pero nabanggit niya, talagang nakikita mo na yung signs of the times, kapatid, mga signs of the times. And again, ang sabi ng mga apostol sa Panginoong Jesucristo sa Acts chapter 1, Lord, ito na ba yung panahon na itatatag mo, restore the kingdom of Israel? Ang sabi ng Panginoong Jesus sa kanila, it's not for you to know the times. Ito yung trabaho nyo. Go, ye shall be my witnesses. That is our main job. Our main job is to be witnesses of Christ for spreading the gospel. Pero we must also see the day approaching. Palapit ng palapit ang araw ng pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo. Mas malapit ito ngayon kaysa kahapon, baka mamaya na yon, hating gabi. Baka bukas. Kaya nga mga kapatid, not forsaking the assembling of ourselves together. Not forsaking the assembling. Mamaya makikita ko na, anong halaga niyan, Brother Paul? Anong halaga? So the means of fellowship, to come together. This is not a mere command to attend church or to be physically at church.
At marami hong mga taong ganyan. Maging sa ating bahay-sambahan, marami ako nakikita. Ang sipag nila sa church, ang sipag matulog, nasa physically present but mentally absent. Again, salamat sa Diyos at nasa church po kayo. Purihin ng lalo na meron tayong kapatid. So, alam ko, halos 24 oras, walang tulog. Pupunta pa rin sa church kahit pagod na pagod. Saludo ako doon. Pero meron hong mga tao na talagang physical lang nasa church. This is not merely attendance, but to be with the body of Christ. To be a part of a body, bahagi ng katawan. Subukan mo isang bahagi ng katawan mo, wala. Kulang. We are part of the body of Christ and that local manifestation of it in this local church. So, hindi lang nakasanayan ito. Kung hindi, tayo talaga ay sama-sama, nakikipisan, at nagmiministeryo sa isa't isa. And again, mga kapatid, at this present distress, hindi nakakapagsama-sama. Pero let me challenge you to think of a way to challenge others, to provoke one another, to love and to good works. Maging ganitong kalagayan. Salamat sa Panginoon sa atin mga young people. Meron tayong Daily Proverbs Challenge. Ang challenge na yon, according to the date, halimbawa ngayon ay August 5, we should be reading the whole chapter of Proverbs 5, and from that whole chapter of Proverbs 5 ay pipili ng isang verse na i-share dun sa aming GC or group chat, and then a little comment kung ano yung naunawaan niya, ano yung nakita niyang insight doon sa verse na yon. And marami tayong mga young people na faithful araw-araw na nakatuon doon, and I praise God for you, and I would like to challenge others, yung mga magulang na nakikinig, remind your young people, remind the young people at your home to take part of this Proverbs Challenge. Kung sakaling ikaw ay young people na hindi ka bahagi ng ating GC, please let me know para ma-i-add po namin kayo. Well, for the sake of time, we must go on. Last point, the danger of disregarding or neglecting the fellowship. The danger of disregarding the fellowship. Ang sabi sa verse 25, not forsaking the assembling of ourselves together as the manner of some is. So ang flip side ito, there are those who are forsaking. Hindi na nakipisan. Sa term natin ngayon, hindi na umattend sa church. Baliwala na ang pag-church. And again, sabi ko nga kanina, it is my fear na baka meron ho sa atin na ito na yung new normal. Online na lang at hindi na attend, baliwala na ang pag-attend. Anong sinasabi nito? Bakit pa tayo uma-attend sa church if not for tradition? And that's a very low reason ng pag-attend because nakasanayan mo lang. Sumasamba tayo sa Panginoon. Pinagdiriwang natin at pinoproklama natin ang muling pagkabuhay ni Kristo at pinahayag natin na tayo mananampalataya nito. Those are just some of the basics. Minamahal natin ang mga kapatiran at nakikita ito in our considering and provoking one another and ministering to one another. Worshiping God, declaring that we believe and declaring and celebrating the resurrection, loving the brethren. Mga kapatid, all of this ay katangian ng totoong Kristiyano. Mahalaga sa isang totoong Kristiyano. And to forsake the gathering of ourselves together in the context of Hebrews is to forsake the faith. Ano ang pinapakita ng tao na pinapabayaan ang pagtitipon-tipon? Ayokong sambahin ng Diyos, baliwala na sa akin yan. Pagkamuling pagkabuhay ay hindi yan mahalaga sa akin. Pagmamahal sa kapatiran, paglilingkod, hindi yan mahalaga sa akin. But what yun?
Kung mga yun ay baliwala sa iyo, are you not? Is it not a manifestation? Kaya nga ang susunod, verse 26, for if we sin willfully, if ang sin doon is apostasy, at ang kapahayagan, isa sa mga kapahayagan nun is forsaking the assembling. Again, hindi mo kailangan umattend ng pagtitipon para maligtas, pero dahil kung tunay kang ligtas, you will not forsake the assembling. Nito yung sinasabing perfecto ang church. Yes, may mga taong maaari nakakatisod sa church. And you're welcome. Magkakasala talaga tayo sa isa't isa. Kaya handun yung utos ng Panginoon, magpatawaran, magtiisan tayo sa isa't isa. Pero ang isang tunay na Kristiyano should not be forsaking. So the danger of neglecting the fellowship, the danger of neglecting the assembling of ourselves together, it might be a manifestation of your true spiritual condition. Kung para sa'yo, baliwala. If this present distress ng ECQ, GCQ, kung ano-ano mang Q, if this present distress of pandemic will establish a new normal sa iyo na ang pagtitipon-tipon ay baliwala. Ako'y kinakabahan, ako'y natatakot para sa iyo, kaibigan. Baka ito ay manifestasyon ng totoong kondisyon ng iyong puso na baka wala ka talaga kay Kristo. Hindi ka bahagi ng katawan, kaya wala kang pakialam sa katawan. Ano naghihintay sa iyo? Sabi sa verse 26, for if we sin willfully, after that we have received the knowledge of the truth, there remaineth no more sacrifice for sin, but a certain fearful looking for of judgment and fiery indignation which devour the adversaries. Ang naghihintay sa iyo ay hatol. Again, maging maliwanag, ang pag-attend sa church ay hindi nagliligtas. No. Pero ang pusong baliwala sa kanya ang pagtitipon-tipon na higit sa malamang manifestasyon ng kondisyon na hindi talaga siya ligtas. Well, let me end in another passage. Dito rin ho kami nagtapos sa passage na ito ng Men's Fellowship. Sa Hebrews chapter 3. For the sake of time, we must end. Sa Hebrews chapter 3, verse 12. Basahin po natin. Hebrews chapter 3, verse 12. Hanggang sumusunod. Ano po ang sabi? For verse 12. Take heed. Ano ibig sabihin? Take heed, mag-ingat. Take heed, brethren, lest there be in any of you, what? An evil heart of unbelief. So it's possible to be in the group of the brethren, pero merong puso na hindi talaga sumasampalataya. Possible. Very possible. And how it will manifest. Paano makikita, paano ito mahahalata, paano ito magpapakita na meron talagang puso na hindi mananampalataya. Anong sabi? Take heed, brethren, lest there be in any of you an evil heart of unbelief in departing from the living God. Departing from the living God. At isa sa mga manifestasyon ng pagtalikod sa buhay na Diyos ay ang pagbabaliwala, listen closely, pagbabaliwala sa pagsamba sa buhay na Diyos. It is dangerous. It is dangerous. Tuloy natin ang basa. Verse 13. Ano dapat ang gawin? But exhort one another daily. And again, that is my point. We need one another. We need the fellowship of one another. Church is essential. Why? Why it is called today, lest any of you be hardened through the deceitfulness of sin.
Oo, nakakatakot. Merong ilan, patitigasin ng kasalanan ng kanilang puso. Dadayain sila, sasabihin ng kasalanan, mabuti ka pa rin tao kahit hindi ka nag-church. Alam mo pa rin may Diyos kahit hindi ka nag-church. Okay lang yan na hindi ka nag-church, baliwala sa iyong pagtitipon. Okay lang yan. That's how deceitful sin is. For we are made partakers of Christ if we hold the beginning of our confidence steadfast unto the end. Again, this is not a condition, but an indication. What indicates that you are made partakers of? Ano ang indikasyon na ikaw talaga ay kabahagi kay Kristo? Ikaw talaga ay na kay Kristo. Anong indikasyon? If we hold, ang sabi sa verse 14, if we hold the beginning of our confidence steadfast unto the end. That is perseverance. True saints, true believers will persevere. If we do not persevere, that it's just a manifestation na hindi talaga tayo ligtas. And why do saints persevere? Because we are preserved, we are upheld, we are protected by the power of God. Sabi ng 1 Peter chapter 1 verse 5. We are held by the power of God. So sana makita natin mga kapatid, ang punto ho ay ito. Gathering together for worship and fellowship is a God-ordained means of grace for edifying and preserving His saints. Ulitin ko ho, ang pagtitipon-tipon na magkakasama para sa pagsamba at pag-fellowship ng mga Kristiyano ay isang bagay na paraan na inordinahan ng Panginoon ng biyaya at daluyan ng biyaya ng Diyos para palaguin at ingatan ang kanyang mga mananampalataya. Again, ang sabi sa verse number 12, how will an evil heart of unbelief manifest in departing from the living God? Ano ang dapat gawin? Exhort one another. Again, there's that one another, a gathered together. So muli mga kapatid, it is essential. Hindi ito panawagan na mag-civil disobedience at labagin ng gobyerno. We looked at the Word of God last Sunday. We should obey. And I don't think na ang ating gobyerno, hindi kagaya sa Amerika, may persecution talaga sa Amerika. Talagang grabe. Pero sa nakikita ko dito sa Pilipinas, maaaring unknowingly, anong asahan mo sa hindi ligtas? They see it as foolishness. Tama? The natural man receiveth the things of the Spirit of God, for it is foolishness unto him. Para sa kanila, it is non-essential. Hindi ito mahalaga. Pero ayon sa salita ng Diyos, mga kapatid, ito'y mahalaga. Ito'y mahalaga. As we see the day approaching. So, tignan natin, wag lang yung virus. Tignan din natin ang katotohanan na parating na ang ating Panginoong Jesus. At nawa, hindi man tayo makapagtipon-tipon next Sunday, or 2 more Sundays, or 3 more, or 4 more. There's that heart that we want to be. And I would like to challenge sa ating mga kapatid, even the online, minsan po, alam mo yun, hindi yung, oy, ang daming views, hindi yun eh. Minsan dumudugo ang aking puso kapag hindi ko na, paano si kapatid, hindi man lang nanonood ng young people na ito. Hindi man lang tumutunghay ang pamilyang ito. Hindi man lang nakikiisa sa pagsamba ang tatay na ito. Paano? Mga kapatid, nawa, we are convinced that gathering together is essential for believers. The world, the government may not see it as essential, but it is essential para sa mga mananampalataya. At nawa, huwag mangyari na sa ganitong kapanahunan ay talagang merong puso na mapatigas ng kasalanan at madaya ng kasalanan at maging bagong normal nila ang pagbabaliwala sa pagsamba o pagtitipon-tipon. So muli mga kapatid, I would like to challenge you to meditate on these verses and pray
Nawa ito'y lalo magtulak sa ating manalangin na, Lord, gusto na namin. Take courage, mga kapatid. Kung pinagpe-pray daw natin ang kalooban ng Diyos, dinirinig niya tayo, at kalooban niya magtipon-tipon tayo, and let's pray for it. Let's pray for it. Let's expect it. At rekindle that desire. Ano ba, pag nagtipon-tipon tayo, hindi yung, napanood mo yung laro kagabi. No. Ano ba, let's consider one another and provoke one another to love and to good works. Mga kapatid, mahal ko po kayo. Paalalahanan natin ang isa't isa. Magbantayan tayo sa isa't isa. Itingin natin yung ating attention. Yes, lahat tayo may problema. Yes, pero tingin natin yung attention sa isa't isa. Magpasadan tayo ng bigat ng isa't isa. I would like to encourage ang ating mga kapatiran. Think sa ating mga kapatiran ng mga taong 5 months na tayo hindi nagkikita-kita dito sa church. Try to think of others na maaari nyong maabot. Text man lang, message man lang, video call. Just kamustahin man lang sila. Let us exhort one another. Nawa, ito ho ay maging challenge sa atin. Makita natin na really coming together in the context of a local church is essential for our growth and perseverance in the faith. Pray natin. Nawa, ingatan tayo ng Panginoon. Tulungan tayo ng Diyos sa kasalukuyang kalagayan ho natin. Tayo makapagtipon-tipon na sa lalong madaling panahon. Let's pray. Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, salamat po. Salamat po sa iyong salita. Panginoon, ganong kadalas man ilagay ng mundong ito sa kategorya na non-essential ang pagtitipon-tipon ng mga mananampalataya. Lord, according to your word, it is essential. Kailangan namin. Ikaw ang nag-utos nito. Ikaw ang nagdetermina na kailangan itong gawin ng iyong mga anak sa ikalalago namin at sa ikapagpapatuloy namin sa pananampalataya. O Panginoon, itanim mo po ang katotohanan ito sa amin. At lalo nawang maging mas matamis, maging mas totoo, maging mas seryoso ang aming mga magiging pagtitipon sa hinaharap. O Panginoon, tulungan mo kami na maging sa kasalukuyan naming kalagayan ay tignan ng iba, ikonsidera ang iba, at abutin ang iba naming mga kapatid. Salamat po sa iyong salita. Mahabag ka po sa aming presidente. Bigyan mo siya ng karunungan, ang kanyang mga tagapayo. Lord, ang mga nananamantala pa sa kabila ng krisis na ito, sansalain mo po. At Panginoon, ang aming mga mahal sa buhay na wala pa sa iyo, mahabag ka po. Buksan mo ang kanilang mga puso upang makita nila si Kristo. Salamat po. Ingatan mo kami. Gamitin mo kami para sa kapurihan ng iyong pangalan. Dalangin natin sa pangalan ni Jesus. Amen. At po mga kapatid, muli, mahal ko po kayong lahat. Miss ko po kayong lahat. Nawa, patuloy tayong magpagamit sa Diyos para sa katwiran. God bless po. Ingat po tayo.